Magandang umaga. Pinag-uusapan na sa konseho ang ordinansang car-free zone sa may JP Rizal Street o harapan ng City Hall hanggang FLD Coliseum tuwing linggo. Ayon kay Councilor Bagnos Maximo Jr., sakaling maipasa sa konseho at aprobahan ng punong ehekutibo ang ordinansa, bawat linggo ay pagbabawal ang anumang uri ng sasakyan sa lugar upang mabigyang daan na magkaroon ng banding ang bawat pamilya na hindi iisipin ang mga dumadaang sasakyan. Giit ng lehislador, magiging maganda rin ang ordinansa para sa mga bata dahil makakapaglaro ang mga ito nang walang panganib ng mga sasakyan. Isa rin sa plano rito ay ang maglagay ng mga food stalls nang sa ganoon ay mayroong mabibilhan na malapit ang mga magtutungong pamilya doon. Positibo si Councilor Bagnos na maipapasa ito at pipirmahan ng punong ehekutibo lalo na at para ito sa mga pamilya na nais magkaroon ng salo-salo. Ganito ang naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Councilor Bagnos Maximo Jr. We have a talk with the Chief Executive, the Mayor Cesar JCD, na to have a bonding, no, with the families, tapos maiwasan yung risk ng may madisgrasya. We will pass an ordinance, no, to have a weekly car-free, I don't know what we call it, car-free zone on the areas of JP Rizal, no, every Sunday. Yan po para magkaroon tayo ng yung mga bata, no, magkaroon sila ng free time to maglaro with the bonding of the family, no, para ligtas yung area. Wala po tayong papapasok yung mga sakyan doon sa along the JP Rizal na babanggitin po doon sa at i-designate po ng ating Samantala sa iba pang balita, nananatiling normal ang biyahe sa mga terminal ilang araw bago ang undas. Kinumpirma ito ng mga terminal coordinator base sa kanilang obserbasyon matapos ang ilang araw na kanilang pamamalagi doon. Ayon kay Jay Cabacan, isa sa mga terminal coordinator, sa ngayon ay maayos pa niya ang lagay ng mga terminal lalo na sa mga biyahe papuntang Metro Manila at pabalik dito sa probinsya. Maging ang mga booking sa mga susunod na araw ay bukas pa rin anya. Ngunit sa mga unang araw ng Nobyembre, partikular sa Nobyembre 2 at 3 ay fully booked na. Ngunit sa kabila nito, tiniyak ng nasabing kumpanya at terminal coordinator na sapat ang mga bus para i-cater ang lahat ng mga kababayan natin. Ganito ang naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ginoong J. Cabacan. As of now, may normal pa naman yung mga passengers natin na normal pa naman, hindi pa naman siya dumadagsa katulad ng siguro baka itong darating na araw na to baka yun saka lang magdagsaan yung mga pasahero natin. Although magdagsaan man sila, naka-prepare naman kami. Unang-una, yung sa Maynila sigurado yan at yung mga booking namin po sa mga pupuno ng booking namin sa mga sigurado magpapadala yung Maynila ng mga rescue bus natin para maisakay natin lahat ng mga passengers natin. Pero so far ngayon sir, kumusta ang lagay ng mga booking muna? Yung booking pa natin yung ngayon sa ngayon is normal pa, okay pa naman, ayos, hindi pa naman katulad na puno. Although yung lang yung November 2 and 3 yan ang mga fully book na. Pero on that time sigurado magkakaroon naman tayo ng ng additional trip na gagaling ng Manila para maisakay natin yung mga pasahero natin. So far ngayon sir, mga 2 at 3. Yung 2 and 3 parang naman yung yung almost na puno, fully book na kami. Yung pabalik. Yung iba naman maluwag pa, okay pa. Ang sitwasyon sa isa pang bus terminal dito sa lungsod ng Kawayan. Ang kaso nga lang, Bombo Crimpin, ay wala ng mga extra buses na kayang ipadala sakaling kailanganin pa ng mga masasakyan. At yan munang mga ulat mula rito sa lungsod ng Kawayan. Ako si Bombo Kyle Balad. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! DZNC. Bombo Kyle, unahin ko lang yung unang report mo kanina. Paano pala yun? Pagdating dito sa car-free zone, paano ba yung ideya dyan?
Yes, Bombo Kervin, ang idea dito base sa mga nakausap din natin ng mga ibang lehislador, kung lalo na kapag nakapunta na ng Baguio City, ganun yung magiging sistema, Bombo Kervin, na ipagbabawal yung mga pagpasok ng mga sasakyan, partikular nga dito sa JP Rizal Street or mas kilala ng karamihan itong harapan ng FLD Coliseum at maging itong City Hall, Bombo Kervin. Ipagbabawal yung pagpasok ng mga sasakyan doon, walang mga tatakbo or mga dadaan na sasakyan doon at bubuksan yun para sa mga pamilya magtutungo maging yung park, Bombo Kervin. At doon magtatayo ng mga stalls kung sa or mga food stalls kung saan pwedeng bumili yung mga kababayan natin para magsisilbi siyang park, Bombo Kervin. Yun yung tinitignan at goal ng konseho, Bombo Kervin, na maipasa nang sa ganoon ay magkaroon ng banding talaga at lugar kung saan makakapunta itong bawat pamilya tuwing linggo, Bombo Kervin. Mga stalls yung ilalagay instead of mga sasakyan? Food stalls lang, Bombo Kervin, para makater naman lalo na yung mga kababayan natin na gustong bumili ng mga makakain habang naglalaro yung kanilang mga anak. Yun yung isa sa mga ikinokonsidera, Bombo Kervin, na ilalagay din doon, Bombo Kervin. Pero yung mga sasakyan totally ipagbabawal at hindi paparaanin sakali, Bombo Kervin, na maaprubahan ito, Bombo Kervin. No car zone, ibig sabihin pati sasakyan hindi pwedeng dumaan. Yes, Bombo Kervin. Oo. Nakonsulta na ba ang POSD dyan or na-consider na ba yung possible effect naman nito sa traffic kung every Sunday yan? Kasi ang katabi niyan is simbahan, Bombo Kyle. Yes, Bombo Kervin, yan yung isa rin sa pinag-aaralan sa ngayon. Kaya't yun din yung inaabangan natin kung magpapatawag din sila ng committee hearing regarding din dito, Bombo Kervin. Pero ayon kasi kay SP Bagnos, Bombo Kervin, isa ito sa mga ikinokonsidera rin nila at syempre kausapin din ng konseho, ang hanin ng Public Order and Safety Division, may kaugnayan dito sa ordinansa na ito, Bombo Kervin. Ang layo naman nito, ika nga ni Councilor Bagnos, ay para sa mga pamilya at hindi ang pangulayang layunin niya ay magdulot ng abala, Bombo Kervin. Oo. Anyway, sa kanilang obserbasyon, halimbawa, kung nagtutungo sila dyan sa simbahan every Sunday, nakikita ba nila yung sitwasyon naman? Kung kayang i-handle ng traffic, halimbawa kung lahat ng sasakyan ay ipapadaan sa kansilyer? Bombo Kervin, so far wala pang komento ang konseho regarding dyan, partikular si SP Bagnos, kasi nung makapanayam natin siya, nag-focus lang yung ating naging usapan dito sa mga posibilidad na ikokonsidera nila gaya nitong magiging problema kung sakasakali sa trapiko or ito ay i-reroute ba nila, Bombo Kervin. Pero in line with the observation na nangyayari sa linggo, so far walang nabanggit din ang lehislador may kaugnayan doon. Pero isa nga sa may kukonsideran nila is get in touch talaga dito sa mga hanay ng lalo na ang POSD, Bombo Kervin, para mapag-aralan kung paano maipapatupad etong nasabing ordinansa kung may papasa, Bombo Kervin, nang hindi naman magkakaroon ng congested traffic yan sa lugar na yan, Bombo Kervin. Oo. Maiba pala tayo, Bombo Kyle, dun sa ikalawang report mo. So, ngayon ay fully book na kamo yung first day of November. So, pwede pang magpabook, especially sa, halimbawa, yung last day of October, kasi special non-working day na rin yan. Yes, sa Bombo Kervin, bukas pa ang mga terminal natin. Tanging 2 at 3 yung binanggit sa atin kanina nung pumunta tayo sa mga terminal na iyan. Ang talagang fully book na, halos fully book na actually yung term na ginamit sa atin kanina ni Ginoong Jay. At bagaman sabi niya fully book na, Bombo Kervin, kapag ganitong sitwasyon kasi talagang holiday season, isa sa mga ginagawa ng kumpanya, Bombo Kervin, ay nagpapadala ng mga extra buses para makiter yung mga kababayan natin na talagang ang habol ay mga chance seat. Ngunit tinikayat din niya yung mga kababayan natin na kung maaari ay wag na itong gawin at kung kaya naman na makapagpabook na agad-agad ay magpabook na agad-agad. Nang sa ganoon ay sigurado na talagang pagdating nila ng terminal sa oras kung saan nung oras sila nagpabook ay makakasakay at may masasakyan na sila agad-agad. Bagaman lilinawan niya sa atin kanina na mayroon namang ipinapadala ng mga extra buses para i-cater yung mga sumasakay nating mga kababayan.